Itapon mo na ang basurang yan, Lorenzo. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang manganak siya. Pero hanggang ngayon ay parang lanta pa rin ang asawa mo. Wala siyang silbi sa bahay na ito, kundi ang magpakita ng nakakaawang muka at magpabigat sa ating gastusin. Boses yon ni Doña Remedios, matalim at puno ng pagkapuot na nagmula sa loob ng silid-aklatan. Huwag kang mag-alala, Mama. Konting tiis na lang. I'm just waiting for the right timing para asikasuhin ang lahat. To be honest, hindi ko na rin masikmura ang amoy ng gatas at gamot sa katawan niya tuwing gabi. I deserve someone better, someone vibrant, someone like Nicole, tugon ni Lorenzo. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila ba ang asawang pinag-uusapan ay isang lumang kasangkapan lamang na madaling palitan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Mayumi habang nanginginig ang mga kamay na may hawak na tray. Sa ibabaw nito ay may isang baso ng mainit na tsaa na may honey, ang paboritong inumin ni Lorenzo bago matulog upang maibsan ang pagod nito mula sa opisina. Sa kabila ng hapdi ng kanyang sariwang tahi mula sa operasyon na tila binabatak sa bawat pagkilos, pinilit ni Mayumi na bumangon mula sa kanyang higaan. Binaliwala niya ang hilo at ang panghihina ng kanyang katawan dahil ang tanging hangad niya ay maipakita kay Lorenzo na kaya pa rin niyang maging isang mabuting asawa sa kabila ng hirap ng pagiging bagong ina. Ang mainit na baso na hinahawakan niya ay tila naging yelo sa sobrang lamig ng katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila mga lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga ugat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila ba ang kaukulang organo sa loob ng kanyang dibdib ay unti-unting nagkakapira-piraso. Hindi niya namalaya na ang tray na hawak niya ay unti-unti nang tumatagilid. Ang mainit na likido ay tumapon sa kanyang mga daliri, ngunit hindi man lang niya naramdaman ang paso ng tubig dahil mas matindi ang hapdi na nanunuot sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nadilim at ang marangyang pasilyo ng mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila naging isang malawak at madilim na bilangguan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok sa loob at itanong kung bakit. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato ng pait. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig at ang tanging nagpapanatili sa kanya sa pagkakatayo ay ang mahinang iyak ng kanyang sanggol na nagbula sa kabilang silid. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi at sa harap ng pinto ng pagtataksil, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang mamatay ang isang babae sa loob ng kanyang sarili para lamang panatilihing buo ang isang pamilyang matagal na palang bulok sa kaibuturan? Sa bawat segundong lumilipas, ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, hindi bilang tanda ng kahinaan, kundi bilang unang ulan sa isang paparating na bagyo. Tumingin siya sa saradong pinto, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay unti-unting nabalot ng isang malamig at matigas na determinasyon. Alam niyang sa gabing ito, ang Mayumi na nakilala nila bilang isang maawain at masunuring asawa ay tuluyan ng pumanaw. Isang malakas na kalabog ang nagmula sa itaas. Marahil ay isang gamit na nahulog. Ngunit kay Mayumi, iyon ang tunog ng kanyang gising na kamalayan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing puyat, at ang bawat sakit na kanyang tiniis ay tila mga pahina ng isang aklat na kailangan na niyang isara. Lumingon siya patungo sa silid ng kanyang anak. Ang kanyang hakbang ay mabigat, ngunit may direksyon. Hindi ko hahayaang maging katulad mo ang anak ko, Lorenzo. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang tinig ay tila isang sumpa na nanunuot sa bawat dingding ng bahay. Habang pinaliligiran siya ng kadiliman, isang lihim na lakas ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Isang lakas na nagmula sa mga taon ng kanyang pananahimik bilang CEO ng kumpanyang kinatatakutan ng lahat.
Ang kumpanya ngayon ay may hawak ng hininga ng negosyo ng kanyang asawa. Natigil ang kanyang pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Lumabas si Lorenzo na may ngiti sa mga labi. Isang ngiting punong-puno ng pagkukunwari. "Oh, Mayumi! Nandyan ka pala! Bakit gising ka pa? At anong nangyari sa tsaa ko?" Tanong nito habang tinitingnan ang basang tray. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta na may nakatagong patalim. Tiningnan siya ni Mayumi ng diretso sa mga mata, isang tingin na hindi pa kailanman nakita ni Lorenzo sa kanyang asawa. Isang tingin, tila bumubutas sa kanyang maskara. "Malamig na ang tsaa, Lorenzo. Katulad ng lahat ng bagay sa bahay na ito," sagot ni Mayumi. Ang kanyang boses ay patag at walang emosyon, na tila isang babala ng isang malaking sakuna na wala pang nakakaalam kung kailan tatama. Pagsikat ng araw sa Forbes Park, walang dalang liwanag ang umaga para kay Mayumi. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang yakap-yakap ang kanyang isang buwang gulang na anak na si Clara. Ang bawat paghinga ng sanggol ay tila isang marupok na sinulid na nag-uugnay kay Mayumi sa mundong ito. Ngunit ang hapdi sa kanyang puson mula sa sariwang tahi ng operasyon ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng malupit na katotohanan. Sinubukan niyang pasusuhin ang bata, ngunit kahit anong pilit niya, ay walang gatas na lumalabas mula sa kanyang dibdib. Ang matinding stress at ang bigat ng kanyang naririnig kagabi ay tuluyang nagpatuyo sa kaisa-isang bagay na maaari niyang ibigay upang mapatahimik ang umiiyak na anghel. "Bakit ba walang tigil ang ingay ng batang yan?" Isang matalas na boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok si Doña Remedios na may bitbit na pamaypay. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita habang nakatingin sa kanyang apo na tila ba isa lamang itong abala? "Kahit kailan talaga, napaka-inutil mo, Mayumi. Pati pagpapatahimik sa sarili mong anak ay hindi mo magawa ng maayos. Ang aga-aga ay sumasakit ang ulo ko sa inyo." Yumuko si Mayumi upang itago ang mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Pasensya na po, Mama. Tuyot po ang gatas ko ngayon. Kailangan ko po sanang bumili ng special formula para kay Clara dahil sensitibo po ang kanyang tiyan." Isang mapait na tawa ang pinakawala ng matanda. "Special formula? Aba, napakarami mo namang arte. Noong panahon namin, kahit walang gatas, pinapakain namin ang mga sanggol ng pinaglagaan ng bigas. Ang sabihin mo, gusto mo lang ubusin ang pera ng anak ko sa mga walang kuwentang bagay. At wag mo na palang subukang gamitin ang credit card na hawak mo. Pinablock ko na yon kay Lorenzo. Hindi maaring habang buhay kang nakasandal sa bulsa ng anak ko nang walang ginagawa rito sa bahay." Para namang tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Mayumi. Ang credit card na sinasabi ng kanyang katulong ay ang tanging paraan upang mabili niya ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang anak. Dahil ang lahat ng sarili niyang ipon sa kanyang personal na account ay pansamantalang hindi niya magamit upang hindi matunugan ng pamilyang ito ang kanyang tunay na yaman. Ngunit ang makitang ipagkait ng sarili nitong lola, ang gatas ng isang sanggol, ay isang antas ng kasamaan na hindi niya akalaing magagawa ng isang tao. Nang umalis si Doña Remedios na may kasamang malakas na pagsara ng pinto, naiwang mag-isa si Mayumi sa malamig na silid. Ang iyak ni Clara ay unti-unti nang humihina dahil sa gutom at pagod. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tumayo si Mayumi nang may pang-inginig sa kanyang mga tuhod. Lumapit siya sa kanyang cabinet at binuksan ang isang maliit at lumang kahon. Doon, nakatatago ang isang simpleng gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Ang kaisa-isang alaala na iniwan ng kanyang yumaong ina bago ito pumanaw. Ito ang kanyang pinakaingat-ingatang kayamanan. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa panahong siya ay mahal at pinahahalagahan pa. Tiniis ni Mayumi ang bawat hakbang palabas ng subdivision. Naglalakad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw habang karga ang kanyang anak. Ang pawis ay humalo sa kanyang mga luha habang patungo siya sa pinakamalapit na sanglaan sa labas ng Forbes Park.
Ang maruming dingding ng sanglaan at ang malamig na tingin ng kahera ay tila mga saksi sa kanyang matinding kahihiyan. Siya na isang CEO ng isang malaking korporasyon na kayang bumili ng buong gusaling iyon kung naisin niya, ay nakatayo ngayon doon upang isangla ang alaala ng kanyang ina para lamang sa 3,000 piso. Ito lang po ba ang makukuha ko? Bulong ni Mayumi nang iabot sa kanya ang ilang pirasong papel na bills. Ginto lang naman ang may halaga riyan, ma'am, hindi ang disenyo. Walang pakialam na sagot ng kahera bago ibaling ang tingin sa iba. Mabilis na binili ni Mayumi ang gatas at gamot para kay Clara. Nang makabalik sila sa bahay, agad ning ipinagtimpla ang bata. Habang pinapanood niyang dahan-dahang natutulog ang kanyang anak pagkatapos sumuso, naramdaman ni Mayumi ang bahagyang kaluwagan sa kanyang dibdib. Ngunit ang kaluwagang iyon ay pansamantala lamang. Habang inayos niya ang mga labahin ni Lorenzo sa kanilang silid, may isang maliit na piraso ng papel ang nalaglag mula sa bulsa ng mamahaling Amerikana ng kanyang asawa. Tinampot ito ni Mayumi sa pag-aakalang isa lamang itong resibo ng gas o pagkain. Ngunit nang basahin niya ang nakasulat, ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglaw. Isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Greenbelt. Isang mamahaling singsing na may brilyante na nagkakahalaga ng 200,000 piso. At sa ilalim ng resibo, nakasulat ang pangalan ng bumili, Lorenzo, at ang pangalan ng nakatanggap, Nicole. Ngunit ang pinakamatinding dumi na dumurog sa kaluluwa ni Mayumi ay ang nakalagay na paraan ng pagbabayad. Ang perang ipinamili ng singsing ay galing sa joint savings account na kanilang binuksan para sa darating na edukasyon at kalusugan ng kanilang anak na si Clara. Isang account na binuo mula sa mga donasyon ng kanyang mga kaibigan noong binyag at mga personal na sakripisyon ni Mayumi. Napatitig si Mayumi sa papel, habang ang kanyang puso ay tila hinahati ng isang matalim na patalim. Ang pera para sa kinabukasan ng kanyang munting anak ay ninakaw ng sarili nitong ama para lamang ipambili ng karangyaan ng kanyang kabit, habang siya ay kailangang isangla ang huling alaala ng kanyang ina para lamang sa isang lata ng gatas. Ang bawat yabag ng sapatos na may mataas na takong sa makintab na sahig ng mansyon ay tila mga pako na ibinabaon sa katahimikan ng bahay. Hindi pa man nakikita ni Mayumi ang may-ari ng mga hakbang na yon, ang amoy ng matapang at mamahaling pabango na humahalimuyak sa hangin ay sapat na upang malaman niyang may isang dayuhang pumasok sa kanyang teritoryo. Isang dayuhang hindi dala ay kapayapaan. Bitbit ang kanyang anak na si Clara na himbing sa pagtulog, dahan-dahang lumabas si Mayumi mula sa kusina. Suot ang kanyang simpleng duster na may bahid pa ng natuyong gatas, isang malaking kaibahan sa babaeng nakatayo ngayon sa gitna ng sala. Lorenzo, darling! Ang ganda talaga ng interior ng house nyo. It's so classic and elegant. Masayang boses ng isang babae ang narinig ni Mayumi. Ang babae ay nakasuot ng isang hapit na pulang damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, at ang kanyang mga kuko ay matingkad ang pagkakapula. Ang eksaktong hitsura ng babaeng hindi kailanman nakaranas magpuyat para sa isang sanggol. I'm glad you like it, Nicole. Sabi ko naman sa'yo, mas komportable rito kaysa sa office para pag-usapan ang mga bagong projects natin. Sagot ni Lorenzo habang nakangiti ng malapad, isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Mayumi. Kasunod nila si Doña Remedios na tila ba isang reynang sumasalubong sa isang prinsesa, malayo sa mapang-aping mukha na ipinapakita nito kay Mayumi. Oh, nandyan ka pala, Mayumi. Malamig na bati ni Doña Remedios nang mapansin ang kanyang manugang. Ito si Nicole, ang bagong personal assistant ni Lorenzo. Masyadong busy ang asawa mo sa kumpanya, kaya kailangan niya ng katuwang na may utak at alam ang pasikot-sikot sa negosyo. Hindi tulad ng iba rito na ang alam lang ay magbitbit ng bata at magkalat sa bahay. Naramdaman ni Mayumi ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niya ang pangalang iyon. Nicole. Ang pangalang nasa resibo ng singsing na nakatago sa kanyang bulsa. Tumingin si Nicole kay Mayumi mula ulo hanggang paa,
Isang mapang-uyat na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Hi, you must be the wife. Lorenzo told me so much about you. Sabi niya, napaka-traditional mo raw at home-oriented. I can see why. You look so tired. Nandito si Nicole para sa isang mahalagang meeting. Pagpapatuloy ni Lorenzo, hindi man lang tinitingnan ng asawa sa mga mata. Maghanda ka ng merienda para sa amin. Ipagtimpla mo kami ng kape, yung brewed, at siguraduhin mong mainit. At pakidala na rin ng ilang pastry sa garden, doon kami magtatrabaho. Parang isang utusan na binalewala ang kanyang pagkatao sa sariling niyang tahanan. Habang nasa kusina, naririnig ni Mayumi ang tawanan ni Nicole at Doña Remedios sa sala. Ang bawat hagikik ni Nicole ay tila isang insulto sa kanyang paghihirap. Nang ihatid niya ang kape sa garden, nakita niya kung paano haplusin ni Nicole ang braso ni Lorenzo habang nagpapakita ng ilang dokumento sa tablet. Hindi ito ikinubli ni Lorenzo. Sa halip, tila ninanamnam pa niya ang atensyon ng babae sa harap mismo ng kanyang asawa. Oops! I'm so sorry! Tila nanunuyang sabi ni Nicole nang bigla nitong matabig ang tasa ng kape na inilalapag ni Mayumi. Tumapon ang mainit na likido sa lamesa at bahagyang tumalsik sa kamay ni Mayumi. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nagtanong kung napaso ba siya. Ano ba namang kagaslawan yan, Mayumi? Pati paglapag ng kape ay hindi mo magawa ng maayos? Punasan mo yan agad. Baka mabasa ang mga mahahalagang papel ni Lorenzo. Sigaw ni Doña Remedios. Sa ilalim ng matalas na tingin ng kanyang biyenan at ng mang-uuyat na mga mata ni Nicole, kumuha si Mayumi ng basahan at lumuhod sa tabi ng lamesa upang punasan ang natapong kape. Habang nakayuko siya, narinig niya ang mahinang bulong ni Nicole kay Lorenzo na sapat na para marinig niya. She's like a maid, Lorenzo. How do you even stand living with her? Hindi sumagot si Lorenzo. Tumawa lang ito ng mahina. Matapos linisin ang kalat, bumalik si Mayumi sa loob ng bahay. Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit na pilit niyang ikinukulong. Ngunit ang tunay na pasabog ay naganap ng sumapit ang hapon. Akala ni na Lorenzo at Nicole ay umakyat na si Mayumi sa kanyang silid, ngunit naiwan siya sa gilid ng veranda upang patulugan si Clara. Doon, narinig niya ang mas seryosong pag-uusap ng dalawa sa ilalim ng puno ng mangga. Sigurado ka ba sa lupan iyon sa Laguna, Lorenzo? Sabi mo, nakapangalan iyon sa asawa mo dahil sa mana niya. Pero ikaw ang may control? Tanong ni Nicole. Ang boses ay puno ng kasakiman. Oo, Nicole. Isang pirma lang mula sa kanya, mapupunta na sa atin ang property na iyon. I can easily manipulate her to sign the papers. Sasabihin ko lang na para yon sa future ng anak niya. Kapag nakuha na natin ang proceeds ng benta, may sapat na tayong capital para sa bago nating kumpanya. At maiiwan na natin ang basurang ito. Sagot ni Lorenzo. Ang kanyang tinig ay malamig at kalkulado. Nanlaki ang mga mata ni Mayumi. Ang lupang tinutukoy nila ay ang kaisa-isang ari-arian na alam nilang pagmamay-ari niya, isang maliit na lote na pamana ng kanyang mga magulang. Hindi nila alam na iyon ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang imperyo. Ngunit ang marinig na balak nilang nakawin, ang huling alaala ng kanyang pamilya upang itayo ang kanilang kinabukasan, ay ang huling mitsa na nagliyab sa kanyang katahuhan. Tila isang anino na lamang si Mayumi sa loob ng mansyong unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Habang hinihimas niya ang likod ng natutulog na si Clara, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, pilit na binabalikan ang mga alaala ng panahong hindi pa siya nakakulong sa rehas na ginto ng pamilyang Villarreal. Noong mga panahong ang kanyang pangalan ay hindi kasing kahulugan ng salitang palamunin, kundi isang sagisag ng tapang at talino sa mundo ng korporasyon. Ang hapdi ng kanyang tahi ay tila naging isang malayo at munting kiliti na lamang kumpara sa naglalagablab na galit na nagsisimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang lumang kabinet sa sulok ng silid, kung saan nakatago ang mga gamit na hindi man lang pinansin ni na Lorenzo. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit ng sanggol,
Kinapa ng kanyang mga daliri ang isang lihim na compartment. Doon, nakahiga ang isang manipis at makabagong smartphone. Isang kagamitang simbolo ng kanyang tunay na kapangyarihan. Sa sandaling bumukas ang screen, ang liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang anyong malayo sa nanghihinang asawang nakita ni Nicole kanina. The board is waiting for your signal, ma'am. The merger is finalized, but your signature is the only thing missing. Ang unang mensaheng bumungad sa kanya mula sa kanyang kanang kamay. Sa loob na ilang buwan ng kanyang pagtitiis, ang kanyang imperyo, ang ML Group, ay patuloy na lumago sa ilalim ng pamumuno ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tao, habang siya ay nagkukunwaring isang simpleng may bahay upang masubok ang katapatan ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Ngayon, ang sagot ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ang katapatan ni Lorenzo ay kasing babaw ng putik sa kalsada. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang numero ni Attorney Mendoza, ang kanyang personal na abogado, at ang tanging taong nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Attorney? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng otoridad na matagal na niyang ibinaon sa limot. Simulan niyo na ang forensic audit sa lahat ng sub-accounts ng kumpanya ni Lorenzo. Gusto kong makita ang bawat sentimong ninakaw niya mula sa pinakamaliit na expense hanggang sa mga illegal na kickbacks na tinanggap niya. Huwag kayong mantitira ng kahit anong butas. Naiintindihan ko, CEO, tugon ng baritono at seryosong boses sa kabilang linya. Ngunit kumusta ka? Balita ko ay hindi maganda ang trato nila sa iyo. Bakit kailangan mo pang magtiis dyan kung sa isang pitik mo lang ay maaari mo silang palayasin sa bahay na pagmamay-ari mo naman talaga? Napapikit si Mayumi ng mariin. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang malakas na sampal ng realidad. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kanilang kasakiman, attorney. Gusto kong maranasan nila ang mawala ng lahat sa sandaling akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Ang paghihiganti ay hindi kailangang mabilis. Kailangan itong maging masakit at ganap. Natigil ang kanilang pag-uusap nang marinig ni Mayumi ang mabibigat na yabag ni Lorenzo na papalapit sa silid. Mabilis niyang itinago ang telepono at muling humiga sa tabi ni Clara. Nagkukunwaring mahimbing na natutulog. Bumukas ang pinto at pumasok si Lorenzo. Amoy alak at ang pabango ni Nicole. Lumapit ito sa kama at tiningnan sila, ngunit walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging panghahamak lamang. Swerte mo pa rin, Mayumi, bulong ni Lorenzo sa dilim, habang hinuhubad ang kanyang Amerikana. Dahil sa lupang iyon sa Laguna, mananatili ka muna rito. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na ang kailangan ko, malaya ka na. Malaya ka nang maging pulubi kasama ang anak mo. Nang makalabas si Lorenzo upang maligo, dahan-dahang imulat ni Mayumi ang kanyang mga mata. Ang bilim ng silid ay tila naging kakampi niya. Sa ilalim ng kanyang unan, naramdaman niya ang bahagyang pag-vibrate ng kanyang lihim na telepono. Isang bagong mensahe ang dumating. Isang mensaheng magpapabago sa takbo ng laban. Ma'am, may isang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng gate nyo. Hindi ito mula sa kumpanya natin. It looks like someone from your past is looking for you. Be careful. Kinabahan si Mayumi. Sinong hahanap sa kanya sa gitna ng kanyang pagtatago? Sa kabila ng takot, isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng pag-asa. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubungan na lumilikha ng isang malungkot at tila nagbabantang himig, alam ni Mayumi na ang mga piraso ng kanyang plano ay unti-unti nang nahuhulog sa tamang lugar. Ang apoy ng kanyang nakaraan ay hindi na lamang basta ningas. Ito ay isa ng naglalagablab na sunog na handang tumupok sa lahat ng nagtaksil sa kanya. Ang umaga sa hapagkainan ng mga Villarreal ay tila isang entablado ng malupit na dula. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay nagbibigay ng isang nakakangilong himig sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Mayumi sa dulo ng mesa,
malayo sa kanyang asawa at biyenan, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang duster upang itago ang panghinginig ng mga ito. Sa kanyang tabi, ang duya ni Clara ay dahan-dahang gumagalaw, ang tanging buhay na bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang manatiling nakatayo sa gitna ng bagyo. Mayumi, iha. Pagsisimula ni Doña Remedios. Ang boses nito ay biglang naging malambot, isang pekeng tamis na tila asukal na may halong lason. Napag-isipan namin ni Lorenzo na hindi sapat ang kinikita ng kumpanya ngayon para sa kinabukasan ni Clara. Alam mo naman, lumalaki ang bata, dumarami ang kailangan. At bilang isang ina, alam kong ang tanging hangad mo ay ang ikabubuti ng iyong anak, hindi ba? Hindi sumagot si Mayumi. Nanatili siyang nakayuko, pinagmamasda ng usok na lumalabas mula sa kanyang tasa ng kape. Alam niya ang susunod na sasabihin ng matanda. Ramdam niya ang bitag na dahan-dahang nagsasara sa paligid niya. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling, Mayumi. Pagpapatuloy ni Doña Remedios. Ang tono ay nagbago patungo sa isang mapang-aping paalala. Isang ulila na walang matuluyan, walang pamilya, at walang pangalan. Kami ang nagbukas ng pinto para sa iyo. Kami ang nagbigay sa iyo ng dangal na maging isang Villarreal. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Kaya naman, bilang bahagi ng iyong tungkulin, kailangan mong tumulong sa pamilyang nagligtas sa iyo. Inilapag ni Lorenzo ang isang XP ng mga dokumento sa harap ni Mayumi. It's just a waiver of rights, Mayumi. Ang lupang pamana sa iyo sa Laguna ay nakatiwangwang lang naman. Kung ililipat mo ang pangalan nito sa akin, maaari ko itong gawing collateral para sa isang bagong investment na para rin naman sa anak natin. Isipin mo si Clara. Gusto mo bang lumaki siyang walang mamanahin dahil sa pagiging madamot mo? Naramdaman ni Mayumi ang isang malakas na pintig sa kanyang sentido. Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikalang bakal na nakapulupot sa kanyang leeg, na sa bawat hila ni na Lorenzo ay mas lalong nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ito ang paborito nilang sandata. Ang gamitin ang kanyang nakaraan bilang isang ulila upang palabasin na siya ay habambuhay na bilanggo ng kanilang kabutihang loob. Ang kabutihang loob na ngayon ay alam na niyang isa lamang palang mahusay na pagpapanggap. Tumingin si Mayumi kay Lorenzo. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay nakatingin sa kanya ng may halong pagkainip at pagkukunyari. Para ba talaga ito kay Clara, Lorenzo? O para sa bagong kumpanya na balak ninyong itayo ni Nicole? Saglit na natigilan si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay nagdilim, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Ano bang pinagsasabi mo? Nicole is just a consultant. Huwag mong pairalin ang selos mo sa gitna ng usaping pampinansyal. Pirmahan mo na ito kung ayaw mong isipin ko na wala kang malasakit sa pamilyang ito. Pirmahan mo na, Mayumi. Pag-uudyok ni Doña Remedios. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa kasakiman. Patunayan mong marunong kang tumanaw ng utang na loob. Dahan-dahang iniabot ni Mayumi ang kanyang kamay at kinuha ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay malamig na tila yelo. Ramdam niya ang titig ng dalawa, tila mga buwitreng naghihintay sa kanilang pagkakataon. Tiningnan niya ang puting papel. Ang dokumentong magtatanggal sa kanya ng huling koneksyon sa kanyang mga magulang. Huminga siya ng malalim. Ang bawat segundo ay tila tumitigil sa hangin. Inilapat niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit sa halip na ang kanyang pirma ang ilagay, mabilis na gumalaw ang kanyang kamay sa ibaba ng dokumento. Sa bahaging nakalaan para sa mga komento. Isang madiin at malaking sulat ang iniwan niya doon, bago binitiwan ang panulat na lumika ng isang mahinang tunog sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios nang hablutin ang papel. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, at ang kanyang panga ay tila nalaglag sa sobrang gulat at galit. Hindi ang kanyang pirma ang nakalagay doon, kundi isang mensaheng tila isang sampal sa kanilang pagkatao.
Hindi lahat ng utang ay nababayaran ng lupa. Alam ko kung nasaan ang 200,000 piso mula sa fund ni Clara. Binalot ng nakatutulig na katahimikan ang silid. Ang hangin ay tila naging kuryente sa sobrang tensyon. Tumingin si Mayumi ng diretso sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang mapanganib na ningas. Anong ibig sabihin nito, Mayumi? Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kaba. Ibig sabihin yan, Lorenzo. Mahinahong sagot ni Mayumi habang dahan-dahang tumatayo at kinukuha si Clara mula sa duyan. Ay tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Ang utang na loob na sinasabi nyo? Bayad na yon sa bawat luhang inubos ko sa bahay na ito. Mula ngayon, wala na kayong makukuha sa akin, kahit 1 sentimo. Iniwan ni Mayumi ang dalawa na nakatulala at puno ng pagkalito. Habang naglalakad siya paitaas sa hagdan, naramdaman niya ang bigat ng isang malaking lihim na nagsisimula ng mabuksan. Ang waiver of rights ay hindi lamang isang papel. Ito ang naging mitsa ng kanyang tuluyang paglaya. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong nasugatan ang kanilang kasakiman? Ang gabi sa mansyon ng mga Villarreal ay tila isang malalim na balon ng katahimikan. Ngunit para kay Mayumi, ito ang katahimikang nagbababadya ng isang malakas na delubyo. Matapos ang mainit na sagupaan sa hapagkainan, nagkulong siya sa kusina upang magtimpla ng gatas para kay Clara. Ang bawat galaw niya ay mabagal. Tila ba ang bawat butil ng pulbos ng gatas na nahuhulog sa bote ay may dalang bigat ng kanyang mga dalahin. Ang tanging liwanag sa malawak na kusina ay nagmumula sa ilalim ng extractor fan na lumilika ng mahahabang anino sa malamig na tiles ng sahig. Ija, uminom ka muna nito. Kanina ka pa hindi kumakain ng maayos. Isang paos, ngunit malambing na boses ang narinig ni Mayumi mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Nanay Rosa, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon na halos 3 dekada na ring nagsisilbi sa pamilya Villarreal. May dala itong mangkok ng mainit na tinola. Ang usok nito ay humahalimuyak ng amoy ng luya at sariwang sili. Salamat po, Nanay Rosa, pero wala po talaga akong gana, mahinang sagot ni Mayumi habang pilit nang umingiti. Busog pa po ako. Hinawakan ni Nanay Rosa ang kamay ni Mayumi. Ang kanyang mga palad ay magaspang dahil sa dekada ng pagtatrabaho. Ngunit puno ito ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Mayumi mula sa kahit kanino sa bahay na yon. Huwag kang magsinungaling sa akin, Mayumi. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano ka nila tratuhin na parang basahan. Alam ko rin ang ginagawa ni Lorenzo sa kumpanya nila. Hindi ako bulag, Ija. Natigilan si Mayumi. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Ano pong ibig ninyang sabihin, Nanay Rosa? Lumingon muna ang matanda sa paligid upang siguraduhing walang nakikinig bago muling nagsalita sa isang pabulong na paraan. Noong isang gabi, habang naglilinis ako sa silid-aklatan, narinig ko ang pag-aaway ni na Lorenzo at Doña Remedios. Malaki ang butas sa kumpanya, Mayumi. Libu-libong piso ang nawawala dahil sa mga peking supplier na ginagawa ni Lorenzo para pondohan ang luho niya at ng babaeng yon. Ginagamit niya ang pangalan ng kumpanya para kumuha ng mga personal na loan na hindi alam ng Board of Directors. Naramdaman ni Mayumi ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang pirasong hinahanap niya. Hindi lamang pagtataksil sa asawa ang ginagawa ni Lorenzo, kundi isang krimen laban sa mismong pundasyon ng kanilang kabuhayan. Ang bawat salita ni Nanay Rosa ay tila isang susi na nagbubukas sa mga nakakadenang pintuan ng kanyang plano. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin, Nanay Rosa? Tanong ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha sa pasasalamat. Dahil ikaw lang ang makita kong may mabuting loob sa bahay na ito, Ija. Sagot ng matanda habang hinahaplos ang buhok ni Mayumi.
Si Doña Remedios ay tila isang ahas na walang kinikilalang pamilya kapag pera na ang usapan. Huwag kang papayag na ubusin nila ang pagkatao mo. Kung kailangan mo ng ebidensya, nasa loob ng itim na vault sa ilalim ng desk ni Lorenzo ang mga blue book. Doon niya itinatago ang tunay na listahan ng mga transaksyon. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi na mapakali si Mayumi. Nang masiguro niyang himbing ang tulog ni Lorenzo dahil sa sobrang pag-inom, dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang sayaw sa ibabaw ng manipis na salamin. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila napakalakas sa kanyang pandinig. Nang marating niya ang pinto ng silid-aklatan, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ang tunog ng mekanismo ng kandado na bumubukas ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Pumasok siya sa loob, ang tanging gabay ay ang malamlam na liwanag ng buwan na tumatago sa malalaking bintana. Mabilis siyang lumuhod sa ilalim ng mesa ni Lorenzo at kinapa ang itim na vault na sinasabi ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinusubukan ang mga kombinasyon na maaaring gamitin ni Lorenzo. Matapos ang ilang pagtatangka, narinig niya ang mahinang tunog ng pag-unlock ng vault. Bumukas ang pinto nito at bumungad sa kanya ang ilang makakapal na folder at isang maliit na asul na notebook. Binuksan ni Mayumi ang notebook gamit ang maliit na flashlight ng kanyang lihim na telepono. Ang kanyang mga mata ay nanglaki sa bawat pahinang binabasa. Hindi lamang ito simpleng kickbacks. Ang kumpanya ni Lorenzo ay ginagamit para sa isang malakihang money laundering scheme. At ang mas malala, ang lahat ng dokumento ay may peking pirma ni Mayumi bilang garantor. Hayop ka, Lorenzo? Bulong ni Mayumi, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. Plano siyang gawing panakip butas ni Lorenzo kapag bumagsak ang lahat. Siya ang gagawing salarin sa lahat ng kabulukan ng lalaking ito. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang tunog ang nagpabagsak sa kanyang mundo. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa silid-aklatan. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang lumalaki sa ilalim ng pinto. Wala siyang oras para itago ang lahat. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib, habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas na naglalabas ng isang mahaba at madilim na anino na tumama mismo sa kanyang kinalalagyan. Pumintig ang bawat himaymay ng laman ni Mayumi sa tindi ng kaba, habang ang anino sa ilalim ng pinto ay dahan-dahang lumalapit. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihintay sa gitna ng kadiliman. Mabilis niyang isinara ang maliit na vault at dahan-dahang itinulak ang asul na notebook sa ilalim ng kanyang duster. Ramdam ang malamig na papel sa kanyang balat. Wala na siyang oras para tumayo o lumabas. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko at magkunwaring may hinahanap sa madilim na sahig sa gilid ng mesa. Bumukas ang pinto ng may kasamang mabigat na pagtulak at pumasok ang amoy ng alak at sigarilyo bago pa man tuluyang makita ang figura ni Lorenzo. Ang kanyang asawa ay pasuray-suray na naglakad. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng kalituhan. Nang makita si Mayumi na nakaluhod sa dilim, saglit itong natigilan at kumunot ang no. What are you doing here in the dark, Mayumi? Ang boses ni Lorenzo ay gumaralgal, puno ng hinala at kalasingan. Bakit ka nangingialam sa gamit ko? Sinabihan na kita, wag na wag kang papasok dito nang wala ang pahintulot ko. Huminga ng malalim si Mayumi, pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Nang tumingin siya sa itaas, ang kanyang mga mata ay pinalambot niya. Muling isinuot ang maskara ng isang masunurin at martir na asawa. Naghanap lang ako ng gamot ni Clara, Lorenzo. Akala ko ay nailagay ko rito ang thermometer at ang drops niya noong isang araw habang naglilinis ako. Masyadong mataas ang lagnat ng bata at dahil wala akong pera para bumili ng bago, umaasa akong nandito lang yon. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Lorenzo habang humahawak sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Gamot? Lagi na lang gamot. Yang batang yan, wala nang ginawa.
kundi bigyan tayo ng problema at gastusin. At ikaw, napaka-clumsy mo talaga. Kahit saan mo inilalagay ang mga gamit. Lumapit siya ng bahagya kay Mayumi. Ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na nakakasakal. Wala ritong hinahanap mo. Lumabas ka na bago ko pa mamikalimutan na asawa kita. Dahan-dahang tumayo si Mayumi, timitiyak na hindi mahuhulog ang notebook na itinatago niya. Sa bawat galaw niya, ramdam niya ang titig ni Lorenzo na tila sinusuri ang bawat anggulo ng kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, biglang tumunog ang telepono ni Lorenzo sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng vibration nito sa kahoy ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Dali-daling sinagot ni Lorenzo ang tawag at ang kanyang mukha ay biglang namutla sa kabila ng pagkapula nito dahil sa alak. What? Anong ibig mong sabihin na tinanggihan ang credit line natin? The ML Group? Sino ba ang mga hayop na yan para ipiti ng kumpanya ko? Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tell them I need more time. 1 linggo lang. Maibibigay ko na ang collateral na kailangan nila. Just give me more time. Nang ibaba niya ang telepono, marahas na hinawi ni Lorenzo ang mga gamit sa ibabaw ng mesa, dahilan upang magbagsakan ang mga pluma at papel sa sahig. Lumingon siya kay Mayumi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit at takot. Kasalanan mo ito! Kung pinirmahan mo na ang waiver of rights na iyon, hindi tayo magkakaganito. Bukas na bukas, Mayumi, pipirma ka, gusto mo man o hindi. At kung tumanggi ka pa, huwag kang magtataha kung bukas din ay nasa kalsada na kayong dalawa ng anak mo. Hindi sumagot si Mayumi. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang malaking tagumpay ang nagaganap. Ang ML Group na sinasabi ni Lorenzo ay walang iba kundi ang kanyang kumpanya. Siya ang humihigpit sa leeg ni Lorenzo. Siya ang unti-unting kumukuha ng himinga ng negosyo nito. At ang lalaking nasa harap niya ay wala pa ring kamalay-malay na ang asawang tinatrato niyang basura ang siyang may hawak ng kanyang tadhana. Lalabas na ako, Lorenzo. Mahinahong sabi ni Mayumi habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa kanyang silid. Hinawakan niya ang asul na notebook sa loob ng kanyang damit. Ito ang magiging huling pako sa kabaong ng kasakiman ni Lorenzo. Nang makapasok siya sa kanyang silid, agad niya nilak ang pinto at kinuha ang notebook. Ngunit nang buksan niya ang huling pahina nito, isang hindi inaasahang bagay ang nalaglag mula sa loob. Isang litrato. Ang litrato ay kuha maraming taon na ang nakalilipas, na nagpapakita kay Doña Remedios at sa isang lalaking pamilyar ang mukha kay Mayumi. Ngunit ang nakasulat sa likod ng litrato ang nagpatigil sa mundo ni Mayumi. Ang tunay na tagapagmana ng Villarreal Estate ay hindi si Lorenzo. Napaupo si Mayumi sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Isang malaking kasinungalingan ang buong buhay ng pamilyang ito. Kung hindi si Lorenzo ang tunay na tagapagmana, sino? At ano ang kinalaman ni Doña Remedios sa pagtatago ng katotohanan ito sa loob ng mahabang panahon? Ang laban ni Mayumi ay hindi na lamang tungkol sa pera at paghihigante. Ito ay naging isang madilim na paglalakbay patungo sa mga lihim na handang pumatay para lamang manatiling nakabaon. Ang ingay ng tawanan at kalantog ng mga mamahaling kubyerto sa labas ng mansyon ay tila mga tinik na tumutusok sa bawat himaymay ng laman ni Mayumi. Sa loob ng mainit at mausok na kusina, mag-isa siyang naghihiwa ng mga rekado, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang likuran, humahapdi sa kanyang sariwang tahi. Layon ang araw ng binyag ni Clara. Isang okasyong dapat sana ay puno ng kagalakan para sa isang ina. Ngunit para kay Mayumi, ito ay isa pang yugto ng kanyang kalbaryo. Bilis-bilisan mo riyan, Mayumi. Ang mga bisita ay nagsisimula ng dumating. Gusto mo bang mapahiya ang pamilya Villarreal dahil sa kabagalan mo? Bulyaw ni Doña Remedios habang pumasok sa kusina. Suot ang isang mamahaling terno na kulay ginto.
Ni hindi man lang nito tiningnan ang apo na nakahiga sa isang basket sa sulok ng kusina. At yakin mong maayos ang pagkakaluto ng kaldereta. Maraming prominenteng tao ang darating, kasama na ang mga posibleng investors ni Lorenzo. Opo, Mama, mahinang sagot ni Mayumi nang hindi tumitingala. Ang kanyang mga kamay ay puno ng galos mula sa paglilinis ng mga lamang dagat. Ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa mga utos ng biyenan. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang bigat ng lihim na telepono. Kaninang madaling araw, nakapagpadala na siya ng mensahe kay Attorney Mendoza. Ang lahat ay nakahanda na para sa kanyang huling hakbang. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nicole. Suot ang isang hapit na asul na gown na tila ba siya ang ina ng batang bibinyagan. Humahaling-huyak ang kanyang pabango na humahalo sa amoy ng ginigising na bawang at sibuyas. Hi, Mayumi! Wow, you look so busy. Lorenzo told me to check on the food. Ayaw niya kasing mapahiya sa mga business partners niya, especially now that the ML Group is watching his every move. Lumingon si Nicole kay Donnie Remedios at nagpatuloy sa isang tonong puno ng pang-uuyat. Tita, don't worry. I already hired a catering team to help with the plating later. Hindi naman kasi sapat ang galing ni Mayumi para sa ganitong ka-high-class na event, right? She's better off staying here in the kitchen, where she belongs. Nagkatawanan ang dalawang babae bago lumabas. Iniwan si Mayumi sa gitna ng kanyang paghihirap. Lumapit si Mayumi kay Clara at hinaplos ang pising inang anak. Konting tiis na lang, anak. Malapit na tayong lumabas sa impyernong ito, bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila isang pangako na nakaukit sa hangin. Nang sumapit ang hapon, ang garden ng mansyon ay napuno ng mga kilalang tao sa lipunan. Si Lorenzo ay palakad-lakad, suot ang kanyang pinakamahal na suit. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang mga mata. Inaasahan niya ang pagdating ng representative mula sa ML Group, ang kumpanyang humahawak sa kanyang leeg, sa pag-aakalang ang binyag na ito ay magsisilbing pagkakataon upang makiusap para sa kanyang mga utang. Si Mayumi naman ay pinagsuot ni Doña Remedios ng isang lumang duster na kupas na ang kulay. Sa ilalim ng katwirang siya ang punong abala sa kusina at hindi dapat makihalubilo sa mga bisita. Habang naglalakad siya dala ang isang tray ng mga inumin, narinig niya ang usap-usapan ng mga bisita tungkol sa misteryosong asawa ni Lorenzo na tila itinatago sa publiko dahil sa kahihiyan. I heard she's just a commoner Lorenzo picked up from nowhere. Bulong ng isang donya habang humihigop ng wine. Poor Lorenzo, having to deal with a wife like that while trying to save his business. Napahinto si Mayumi nang makita niya si Attorney Mendoza na pumasok sa gate, suot ang isang formal na barong. Nagtama ang kanilang mga mata at isang tipid na tumango ang ibinigay ng abogado sa kanya. Isang senyales na ang bawat dokumento, ang bawat audit, at ang bawat ebidensya ng pagtataksil ay nasa kamay na nito. Lumapit si Lorenzo kay Attorney Mendoza. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa pag-asa. Attorney, I'm glad you could make it. Is the CEO of ML Group coming? Sabi niyo ay may ipapadala kayong tao para pag-usapan ang extension ng credit line ko. Numiti ng makahulugan si Attorney Mendoza. Nandito lang CEO, Mr. Villarreal. Actually, kanina pa siya narito sa loob ng mansyon niyo. Pinapanood ang bawat galaw ninyo. Napakunot ang luha ni Lorenzo, tiningan ng paligid. Ngunit wala siyang nakikitang sinumang. Mukhang makapangyarihang pinuno ng isang korporasyon. Ang tanging nakikita niya ay ang mga kaibigan niyang lasing na at ang asawa niyang si Mayumi, nakasalukuyang pinupunasan ang natapong juice sa sapatos ni Nicole. Biglang tumunog ang malalakas na speaker sa garden. Ngunit sa halip na ang nakaplanong tugtog para sa binyag, isang recording ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang boses ni Lorenzo at Nicole na pinag-uusapan ang plano nilang chimduat ang lupa ni Mayumi at ang paggamit sa fund ni Clara para sa kanilang karangyaan ay narinig ng lahat ng bisita. Nanigas ang buong paligid. Ang bawat tawa ay napalitan ng gulat na bulungan. Namutla si Lorenzo at si Doña Remedios
ay tila gustong lamunin ng lupa sa tinde ng kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Mayumi mula sa kanyang pagkakaluhod sa harap ni Nicole. Tinanggal niya ang kanyang apron, inayos ang kanyang buhok, at tumingin ng diretso kay Lorenzo na may isang tinging tila yelong dahan-dahang tumutunaw sa lahat ng kanyang pagkatao. Ang binyag na ito ay hindi para kay Clara, Lorenzo. Sabi ni Mayumi, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, na nangingibabaw sa bawat sulok ng garden. Ito ang binyag ng katotohanan. At simula sa oras na ito, wala ka ng pamilya, wala ka ng kumpanya, at wala ka ng bahay na babalikan. Ang katahimikang bumalot sa malawak na garden ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na nakakasakal sa bawat humihinga. Ang mga huling salita ni Lorenzo sa recording, ang plano niyang itapon si Mayumi na parang basura, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa pandinig ng mga donya at negosyanteng naroon. Ang bawat bulungan ay tila mga kagat ng langgam sa balat ni Lorenzo, habang si Nicole ay dahan-dahang umaatras, pilit na itinatago ang kanyang muka sa likod ng baso ng champagne na nanginginig sa kanyang kamay. It's a prank. Isang malaking biro lang ang lahat ng ito, sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay mataas at gumaraldal sa takot. Lumapit siya kay Attorney Mendoza, pilit na hinahawakan ang barong nito. Attorney, sabihin mo sa kanila, fake news yan. Sinabotahin niyo ang system ko. Mayumi, anong pinalabas mong dumi sa harap ng mga kaibigan ko? Hindi kumibo si Mayumi. Ang kanyang muka ay tila isang estatwang gawa sa marmol. Malamig, maganda, ngunit walang kahit anong emosyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder na iniabot sa kanya ni Attorney Mendoza. Hindi ito ang asul na notebook mula sa vault, kundi isang makapal at gintong folder na may tatak ng Global Heritage at Estate Management. Hindi ito tungkol sa dumi mo, Lorenzo. Mahinahong panimula ni Mayumi. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit rinig hanggang sa kabilang dulo ng garden. Ito ay tungkol sa halaga ko na hindi mo kailanman nakita. Dahil masyado kang nabulag sa kakarampot na kinikita ng kumpanya mong nalulubog na sa utang. Binuksan ni Mayumi ang folder, sapat na para makita ni Doña Remedios ang mga dokumento sa loob. Ang matanda, na kanina ay tila sasabog na sa galit, ay biglang natigilan. Ang kanyang mga mata na nanlilisik sa kasakiman ay nanlaki nang makita ang mga numero sa loob. Mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at isang listahan ng mga ari-arian sa labas ng bansa na hindi nila akalaing maaaring hawakan ng isang taong tinawag nilang pulube. Ano yan, Mayumi? Saan galing ang mga papel na yan? Tanong ni Doña Remedios. Ang kanyang tinig ay nagbago mula sa pagiging mapang-api patungo sa isang tonong puno ng pagtataka at pagnanasa. Ito ang dahilan kung bakit interesado ang ML Group sa lupa ko sa Laguna. Pagsisinungaling ni Mayumi, isang estratehikong pain upang lalong malito ang mga buwetre sa kanyang harap. Hindi niyo alam na ang maliit na loteng iyon ay ang kaisa-isang entry point para sa isang mega resort project na pupundohan ng mga foreign investors. And as the sole beneficiary of my parents' hidden trust fund, ako lang ang may kapangyarihang mag-aproba nito. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga bisitang kanina ay nandidiri kay Mayumi ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may halong paghanga at ingit. Si Lorenzo, na kanina ay handang saktan ng asawa, ay dahan-dahang lumambot ang anyo. Ang kanyang utak na puno ng kasakiman ay mabilis na nagkalkula. Kung totoo ang sinasabi ni Mayumi, ang lahat ng problema niya sa utang ay maluluta sa isang pirma lang. Iha, bakit hindi mo sinabi agad? Lumapit si Doña Remedios, pilit na numingiti habang hinahawakan ang braso ni Mayumi. Tila ba nakalimutan na nito ang lahat ng pambabastos na ginawa niya kanina? Lorenzo was just stressed. Alam mo naman ang mga lalaki kapag pressure sa business. Halika, pumasok tayo sa loob. Nicole, you should leave now. Tapos na ang trabaho mo rito. Napanganga si Nicole sa bilis ng pagbaliktad ng matanda. But tita, Lorenzo and I...
I said leave! Bulyaw ni Doña Remedios. Hindi man lang tiningnan ang babaeng kanina ay itinuturing niyang paborito. Tumingin si Mayumi kay Nicole. Isang mapang-uyat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakita niya ang apoy ng inggit at put sa mga mata ng dalaga. Alam ni Mayumi na ang pain na inilatag niya ay hindi lamang kakagatin ni Lorenzo, kundi lalong magtutulak kay Nicole na gumawa ng isang desperadong hakbang. Isang hakbang na maglalapit sa kanila sa kanilang sariling kapahamakan. Wait, Lorenzo. Pigil ni Mayumi nang tangkain siyang alalayan ng asawa. I need to check on Clara first. Masyadong maingay dito para sa kanya. Attorney, pakiligpit ang mga papeles na ito. I'll discuss the billion-peso contract with my family later. Habang naglalakad si Mayumi pabalik sa loob ng mansyon, nararamdaman niya ang titig ni na Lorenzo at Doña Remedios na tila mga gutom na asong nakatingin sa isang pirasong karne. Alam niyang sa mga oras na ito, hindi na sila makakatulog sa pag-iisip kung paano muling makukuha ang kanyang tiwala at ang kanyang pera. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi napansin ni Mayumi na si Nicole ay hindi lumabas ng gate. Sa halip, dahan-dahang pumasok ang dalaga sa likurang bahagi ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pagkakataon. Sa loob ng silid ni Mayumi, may isang lihim na hindi dapat mahanap ng kahit sino. At gagawin ni Nicole ang lahat upang mahanap ang butas sa bagong maskara ng mayaman na si Mayumi. Sa bawat hakbang ni Nicole sa pasilyo, ang tunog ng kanyang sapatos ay tila isang babala ng isang paparating na trahedya. Habang si Mayumi ay nasa kusina, dahan-dahang pinihit ni Nicole ang pinto ng silid ng asawa ni Lorenzo. Isang mabilis na paghahanap, isang maling galaw, at ang lahat ng pinaghirapan ni Mayumi ay maaaring maglaho sa isang iglap. Ang pinakamamalalim na lihim ay hindi laging itinatago sa ilalim ng lupa. Kung minsan, ito ay nakalutang lamang sa harap ng iyong mga mata. Naghihintay ng maling kamay na hahaplos dito. Sa loob ng madilim at tahimik na silid ni Mayumi, tanging ang mabilis at gulantang na paghinga ni Nicole ang maririnig. Ang bawat pagbukas niya ng drawer at paghalugog sa mga personal na gamit ng asawa ni Lorenzo ay tila isang nakakangilong himig ng pagtataksil. Uhaw na uhaw si Nicole sa katotohanan. Hindi dahil sa malasakit, kundi dahil sa matinding inggit na unti-unting sumisira sa kanyang katinuan. Nasaan na yon? Alam kong may itinatago ka, Mayumi. Hindi ka maaring maging ganito kaya manang ganoon na lang. Bulong ni Nicole sa sarili. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng lawin na kumakalos sa bawat sulok ng cabinet. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lampi ni Clara, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at malamig na bagay. Isang pitaka. Mabilis niya itong binuksan at doon ay bumungad sa kanya ang isang ID card na may gintong tatak ng ML Group. Ang pangalang nakasulat ay hindi Mayumi, kundi isang pangalang pamilyar sa mundo ng mga bilyonaryo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Nicole. Huli ka! Fake ang ID mo, at ang buong pagkatao mo ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit bago pa man niya mailabas ang telepono upang kuhanan ito ng larawan, dahan-dahang bumukas ang tinto ng silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay lumika ng isang mahabang anino na tumama sa kinalalagyan ni Nicole. Doon, nakatayo si Mayumi. Kalmado, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa harap, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na lawa na walang hangganan ang lalim. Nahanap mo ba ang hinahanap mo, Nicole? Ang boses ni Mayumi ay tila isang malamig na haplos ng hangin sa gabi. Hindi siya nagulat, hindi siya natakot. Sa halip, tila kanina pa niya inaasahan ang sandaling ito. You're a fraud, Mayumi! Sigaw ni Nicole habang itinataas ang ID card. Isusumbong kita kay Lorenzo. Ipapakita ko sa kanya na ang CEO na ipinagmamalaki mo ay gawa-gawa lang. Magnanakaw ka ng pagkakakilanlan. Dahan-dahang lumapit si Mayumi.
Bawat hakbang niya ay tila isang kalkuladong galaw sa isang laro ng chess. Sigurado ka ba riyan? Tingnan mong mabuti ang hawak mo, Nicole. Sa mundong ito, ang nakikita ng mata ay madaling manipulahin ng isipan. Eksaktong sa sandaling yon, pumasok si Lorenzo sa silid, hinihingal at puno ng kalituhan. Anong nangyayari rito? Nicole, bakit ka narito sa kwarto namin? Lorenzo, look! Ang asawa mo, manloloko siya. Mabilis na lumapit si Nicole kay Lorenzo at iniabot ang ID. Ito ang ebidensya. Nagpapanggap siyang CEO ng ML Group, pero ibang pangalan ang gamit niya. Ginamit niya ang binyag para ipahiya tayo at magpanggap na mayaman. Kinuha ni Lorenzo ang ID. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit habang binabasa niya ang nakasulat, ang kanyang muka ay hindi na puno ng galit sa asawa, kundi ng isang matinding pagkapahiya at put kay Nicole. Ang ID na hawak niya ay hindi isang peking identification card. Ito ay isang members card ng isang charity foundation para sa mga ulila, na ang pangalan ng founder ay si Mayumi Villarreal. Sa likod nito, nakasulat ang isang personal na dedikasyon mula sa isang kilalang arsobispo. Ano ito, Nicole? Ang boses ni Lorenzo ay mababa, ngunit puno ng nagbabadyang pagsabog. Inistorbo mo ang gabi namin. Pumasok ka sa kwarto ng asawa ko para ipakita sa akin na tumutulong siya sa mga ulila. Hindi! Hindi yan ang nakita ko kanina. Pinalitan niya yan. Maniwala ka sa akin, Lorenzo. Halos maglupasay si Nicole sa tindi ng frustration. Nakita ko ang gintong tatak. Nakita ko ang ibang pangalan. Tama na, bulyaw ni Lorenzo, na siyang ikinatalo ni Nicole sa gulat. Masyado ka ng desperada, Nicole. Unang-una, wala kang karapatang pumasok dito. Pangalawa, hiyang-hiya na ako sa mga bisita dahil sa mga iskandalong idinudulot mo. Umalis ka na. Nayon din. Lorenzo, please. Pagmamakaawa ni Nicole, ngunit hinila na siya ng security na tinawag ni Mayumi bago pa man siya makapasok. Habang kinakaladkad palabas si Nicole, nagtama ang paningin nila ni Mayumi. Sa huling pagkakataon, nakita ni Nicole ang isang mabilis na pagkindat at ang isang malamig na ngiti mula kay Mayumi. Isang kumpirmasyon na ang lahat ng nangyari ay bahagi ng isang masalimuot na bitag. Nang maiwan silang dalawa, lumapit si Lorenzo kay Mayumi. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunyari at pagsisisi. Mayumi, pasensya na. I didn't know Nicole was that obsessed. Hayaan mo, hinding-hindi na siya makakalapit sa atin. About the ML Group. Kailan natin mapipirmahan ang mga papeles? Hinawakan ni Mayumi ang pisingi ni Lorenzo. Ang kanyang haplos ay tila malambot, ngunit may talim ng isang punyal. Huwag kang magmadali, Lorenzo. Ang magagandang bagay ay dumarating sa mga taong marunong maghintay. Pero bago ang lahat, may kailangan kang malaman tungkol sa vote mo sa library. May nakita akong hindi inaasahan. Namutla si Lorenzo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng katahimikan ng kanilang silid, ang tunog ng umiiyak na si Clara ay tila isang hudyat na ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Ang maskara ni Lorenzo ay hindi lamang nalalaglag. Ito ay unti-unti nang nadudurog sa ilalim ng mga paa ng asawang minsan niyang minaliit. Ang hangin sa labas ng mansyon ay tila lalong bumigat, puno ng tensyon at bulong-bulungan ng mga bisitang hindi mapakali. Habang ang mga ilaw sa garden ay kumukutitap, si Lorenzo ay pilit na nag-aayos ng kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay pawisan sa kabila ng lamig ng gabi. Inaasahan niya na sa bawat sandali ay lalabas si Mayumi dala ang mga papeles na magliligtas sa kanyang bumabagsak na danggal. Sa kabilang banda, si Doña Remedios ay tila isang reyna na muling nabuhayan ng loob. Pilit na nakikihalubilo sa mga donya at ipinagmamalaki ang lihim na yaman ng kanyang manugang na dati ay tinatrato niyang basahan. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Mayumi sa harap ng salamin. Hinubad niya ang kupas na duster
na tila isang lumang balat ng ahas na kailangan ng iwanan. Kinuha niya ang isang itim na gown na gawa sa pinakamahusay na seda, isang simpleng disenyo, ngunit nagpapahayag ng hindi matatawarang kapangyarihan. Habang isinusuot niya ang kanyang mga hikaw na brilyante, pinagmasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang sugatang ina na nanginginig sa takot. Siya na ang reyna na handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Oras na, Clara. Bulong niya sa natutulog na sanggol. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dahan-dahang nagkakatotoo. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng mansyon na patungo sa garden. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang ritmo ng paparating na hatol. Sa sandaling humakbang si Mayumi palabas, ang lahat ng tawanan at usapan sa garden ay biglang natigil. Ang mga bisita ay tila nakakita ng isang pangitain. Ang babaeng kanina ay pinagtatawanan at tinatawag na utusan ay nakatayo ngayon sa itaas ng hagdanan, nagliliwanag sa ilalim ng buwan, taglay ang awtoridad na tila yumuyurak sa lahat ng naroon. Napanganga si Lorenzo. Ang kanyang baso ng wine ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang kamay at nabasag sa damuhan. Ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang paningin ay nakapako kay Mayumi. Mayumi? Nauutal niyang sambit. Hindi makapaniwala na ang asawa niyang dati ay laging nakayuko ay may ganito palang ganda at bagsik. Sa gitna ng karamihan, 3 matatandang lalaki na kilala bilang mga haligi ng ekonomiya ng bansa, mga bilyonaryong hindi basta-basta yumuyukod sa kahit sino, ay dahan-dahang lumapit sa paanan ng hagdan. Sa harap ng lahat ng mga bisita, sabay-sabay silang tumanggo ng may malalim na paggalang. Magandang gabi, CEO. We've been waiting for your official appearance, sabi ni Mr. Santillan. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila, isang malakas na singhap ang nagmula sa mga bisita. Ang bulong-bulungan ay tila naging isang malakas na ugong ng bubuyog. Si Doña Remedios ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay tila nawala ng lahat ng dugo. CEO? Anong ibig sabihin nito? Hindi sila pinansin ni Mayumi. Sa halip, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Bawat hakbang niya ay puno ng grasya at panganib. Nilampasan niya si Lorenzo na tila ba isa lamang itong hangin at dumiretso sa podium kung saan naroon ang microphone. Ang bawat mata ay nakabaling sa kanya. Naghihintay ng bawat salitang lalabas sa kanyang mga labi. Good evening, everyone, panimula ni Mayumi. Ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Forbes Park. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ang isang commoner na tulad ko ay nakatayo rito ngayon. Marami sa inyo ang naniwala sa mga kwento na ako ay isang palamunin, isang swerteng babae na napulot lang sa kalsada ng pamilya Villarreal. Tumingin siya ng matalas kay Lorenzo at Doña Remedios. Ngunit ang katotohanan ay mas matamis kaysa sa kasinungalingan. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ko ang aking sarili na maging anino sa bahay na ito. Hinayaan kong tapakan ang aking dangal dahil naniwala ako sa pag-ibig at pamilya. Ngunit ang pag-ibig ay hindi dapat nagnanakaw, at ang pamilya ay hindi dapat nagtataksil. Kinuha ni Mayumi ang isang dokumento mula sa folder na hawak ni Attorney Mendoza na nasa tabi niya. Itinaas niya ito upang makita ng lahat. Marami ang nagtatanong kung sino ang tunay na may-ari ng ML Group, at marami rin ang nagtataka kung paano napanatili ng mga Villarreal ang marangyang buhay na ito sa kabila ng kanilang mga lihim na utang. Huminga ng malalim si Mayumi. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon. I have an announcement to make. Ang mansyong ito, ang lupang kinatatayuan ninyo, at ang bawat gamit sa loob ng bahay na ito ay hindi pagmamay-ari ni Lorenzo Villarreal. At bago matapos ang gabing ito, may isang katotohanan pa kayong dapat malaman tungkol sa kung sino ang tunay na nangungupahan lamang sa sarili nilang tahanan. Huminto si Mayumi.
Ang kanyang paningin ay nakapako sa nangangatog na si Lorenzo. Dahil ang mansyong ito ay bahagi ng aking persona nga ari-arian bago pa man ako ikasal. At ngayon, tapos na ang kontrata ng inyong pananatili, ang katahimikang naghari sa garden ng mansyon ay tila isang mabigat na pressure na nagpapahirap sa bawat paghinga ni Lorenzo. Ang bawat mata ng mga bisita ay nakatitig sa kanya, hindi na bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ang mga dokumentong hawak ni Attorney Mendoza ay tila mga talim na humihiwa sa kanyang huling hibla ng danggal. Sa tabi niya, si Doña Remedios ay tila isang lantang gulay. Ang kanyang mga kamay na kanina ay punong-puno ng gintong alahas, ay nanginginig na ngayon sa tinde ng takot at kahihiyan. Hindi maari ito! Biglang sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tinde ng desperasyon. Peke ang mga dokumentong yan. Mayumi, anong ginawa mo? Ninakaw mo ba ang mga titulo ko? Attorney, adastuhin niyo ang babaeng ito. Sinisira niya ang pangalan ng mga Villarreal. Mumiti ng bahagya si Attorney Mendoza, isang ngiting puno ng pait at panunuya. Mr. Villarreal, ang mga dokumentong ito ay galing sa Land Registration Authority at naberipika na ng mga bangko. Ang mansyong ito ay nakapangalan kay Mayumi L. bago pa man kayo ikasal, bilang bahagi ng kanyang prenuptial assets na hindi mo kailanman binasa ng maayos dahil sa sobrang kumpiyansa mo. Ang katotohanan, ikaw ang nakatira rito sa loob ng 3 taon ng libre, habang ang kumpanya mo ay patuloy na kumukuha ng pondo mula sa ML Group, na pagmamay-ari rin ng iyong asawa. Isang malakas na bulungan ang muling sumiklab sa mga bisita. Ang mga kaibigan ni Lorenzo ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Tila ba ang kanyang pagbagsak ay isang nakakahawang sakit. Si Doña Remedios, sa kabila ng kanyang panghihina, ay biglang lumapit kay Mayumi. Ang kanyang muka ay puno ng pilit na pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng mga luhang hindi mo malaman kung tunay o gawa-gawa lamang. Hiha, Mayumi. Ang boses ng matanda ay nanginginig. Patawarin mo kami. Hindi namin alam. Kung alam lang namin na ikaw ang nagliligtas sa amin, hindi ka namin itatrato ng ganoon. Pamilya tayo, di ba? Isipin mo si Clara. Hindi mo maaring palayasin ang sarili mong asawa at biyenan sa gitna ng gabi. Tumingin si Mayumi ng diretso sa mga mata ng kanyang binan. Pamilya? Iyan ba ang tawag mo sa pagtrato sa akin na parang basahan sa loob ng sarili kong bahay? Yan ba ang tawag mo sa pagkakait ng gatas sa sarili mong apo dahil lamang sa paborito mo ang iyong mga alahas? Noong tinatawag niyo akong basura, Mama, nakalimutan niyo na ang basurang yon ang siyang nagpapakain sa inyo. Biglang bumukas ang malaking gate ng mansyon at pumasok ang 3 lalaking nakauniporme ng pulis. Kasunod ang ilang tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mabibigat mayabag sa damuhan ay tila hudyat ng huling hatol. Lumapit ang isa sa mga opisyal kay Lorenzo, na tila ba isang estatwa na hindi na makagalaw sa kanyang kinalalagyan. Mr. Lorenzo Villarreal? Tanong ng opisyal sa isang malamig na tono. You are under arrest for multiple counts of qualified theft, estafa, and falsification of public documents. May reklamo rin laban sa inyo para sa embezzlement ng pondo mula sa ML Group na nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso. What? No, hindi totoo yan! Sigaw ni Lorenzo habang dahan-dahang nilalapitan ng mga pulis. Mayumi, sabihin mo sa kanila, itigil mo ito. I'm your husband. Dati, Lorenzo. Dati yon, sagot ni Mayumi. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit ang asawa ay hindi nagnanakaw sa kinabukasan ng kanyang sariling anak para lamang sa isang singsing ng kanyang kerida. Sa harap ng lahat ng mga kilalang tao sa Forbes Park, ang mga kamay ni Lorenzo ay pinusasan. Ang tunog ng mekanismo ng posas na nagkakandado sa kanyang mga pulso ay tila huling nota sa isang malungkot na simponya ng kanyang kasakiman.
Habang kinakaladkad siya palabas, si Doña Remedios ay humahagulgol at pilit na humahawak sa binti ni Mayumi. Ngunit malumanay na iwinaksi ng huli ang kamay ng matanda. Attorney Mendoza, pakisiguradong lahat ng gamit nila ay nailabas na sa gate bago maghating gabi. Utos ni Mayumi, habang tinitingnan ang papalubog na buwan. Gusto ko nang malinis ang bahay na ito mula sa anumang bakas ng kanilang pagtataksil. Naiwang nakatayo si Mayumi sa gitna ng garden. Yakap-yakap ang kanyang sarili, habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Ang hustisya ay nakamit na. Ang mga kaaway ay nagbayad na. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may isang malaking espasyo pa rin ng hapdi. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Ramdam ang bigat na dahan-dahang umaalis sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang pilit na bumabagabag sa kanya. Kung hindi si Lorenzo ang tunay na tagapagmana ng mga Villarreal, nasaan ang taong dapat ay narito ngayon? Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang litratong nahanap niya sa vault. Ang litratong nagpapakita ng isang lihim na maaring mas malaki pa sa lahat ng kanyang nalaman. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang katotohanan sa Forbes Park ay simula pa lamang ng isang mas masalimuot na kwento ng kanyang nakaraan. Ang gabi sa Forbes Park ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na katulad ng dati. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila humihinga ng maluwag. Pinalalaya ang mga taon ng pang-aapi at kasinungalingang itinago sa loob ng mga pader nito. Habang papalayo ang sasakyan ng mga pulis, ang asul at pulang liwanag na nagmumula rito ay dahan-dahang naglaho sa dilim, kasabay ng paglaho ng kapangyarihan ni Lorenzo. Naiwan si Doña Remedios sa gitna ng malawak na driveway. Nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mamahaling gown ay may bahid na ng dumi mula sa kanyang pagkakaluhod sa damuhan. Hiha, nasaan ang mga gamit ko? Hindi niyo maaring gawin ito sa akin. Ang boses ni Remedios ay paos. Wala na ang dating bagsik at otoridad. Lumapit ang ilang tauhan ni Attorney Mendoza. Dala ang ilang itim na plastic na bag na puno ng mga damit at personal na kagamitan ng matanda. Ang tunog ng pagkakakalos ng mga bag sa semento ay tila isang malupit na paalala na ang lahat ng karangyaang tinamasa niya ay pansamantala lamang. Lahat ng gamit na binili, gamit ang pera ng kumpanya, ay mananatili rito, senyora. Malamig na pahayag ni Attorney Mendoza habang tinitingnan ang isang listahan. Ang mga alahas na suot mo, ang mga designer bags na nasa loob, lahat iyon ay kinuha sa pondong ninakaw ni Lorenzo. Ang natira sa iyo ay ang mga damit na dinala mo noong pumasok ka sa bahay na ito. Wala nang iba. Isang malakas na hikbi ang pinakawala ni Remedios nang makita niyang itinatambak ang kanyang mga gamit sa labas ng gate. Ang mga bisitang kanina ay nakikikain at nakikipagtawanan sa kanya ay dahan-dahang nagsisiyalisan, nag-iiwas ng tingin, at nagbubulungan tungkol sa kung gaano kabilis bumagsak ang isang mapagmataas na pamilya. Walang isa man sa kanila ang huminto upang alukin siya ng tulong. Ang katapatan ng kanilang mundo ay nakadepende lamang sa kapal ng pitaka. Sa loob ng mansyon, dahan-dahang pumasok si Mayumi. Bitbit ang kanyang anak na si Clara. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagbawi sa bawat sentimetro ng kanyang pagkatao. Nilampasan niya ang malaking painting ng Pamilya Villarreal sa sala. Isang painting na dati ay tila nagpapaliit sa kanya, ngunit ngayon ay tila ba isang luma at walang saysay na dekorasyon lamang. Nanay Rosa? Tawag ni Mayumi na makita ang matanda na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang mga mata nito ay basang-basa ng luha ng kagalakan. Mayumi, Ija, natapos na rin ang iyong paghihirap. Bulong ni Nanay Rosa habang niyayakap ang dalawa. Salamat sa Diyos at nakuha mo na ang nararapat para sa iyo at kay Clara. Salamat po sa lahat, Nanay Rosa. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong niyo, sagot ni Mayumi. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, naramdaman niya ang asul na notebook na nasa kanyang bulsa.
ang notebook na naging susi sa pagbagsak ni Lorenzo. Ngunit nagbukas naman sa isang mas malaking misteryo. Umakyat si Mayumi sa silid aklatan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang pagdududa. Naupo siya sa malaking upuan sa likod ng mesa ni Lorenzo. Ang upuang dati ay kinatatakutan niyang lapitan. Inilapag niya ang lumang litrato sa ibabaw ng mesa. Ang lalaking kasama ni Doña Remedios sa litrato ay may mga matang tila nakatingin ng diretso sa kanyang kaluluwa. May isang marka sa leeg ng lalaki, isang peklat na hugis bituin na tila pamilyar kay Mayumi. Ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakita. Kung hindi si Lorenzo ang tunay na anak ni Don Vicente Villarreal, sino ang lalaking ito? Bulong niya sa sarili. Binuksan niya ang huling pahina ng notebook at doon ay may nakita siyang isang pangalan na nakasulat sa napakaliit na titik. Tila ba ayaw itong mabasa ng kahit sino? Gabriel. Sino si Gabriel? At bakit tila ang pangalang ito ang nagtulak kay Doña Remedios? Nagawin ang lahat ng krimeng ito para lamang manatili ang kapangyarihan kay Lorenzo. Naramdaman ni Mayumi ang isang kakaibang kilabot. Ang paghihiganti niya kay Lorenzo ay tapos na. Ngunit ang paghahanap sa katotohanan tungkol sa tunay na pamilya Villarreal ay nagsisimula pa lamang. Biglang tumunog ang telepono ni Mayumi. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa sandaling sagutin niya ito, isang boses ng lalaki ang narinig niya. Isang boses na malalim, seryoso, at puno ng lungkot. CEO, tapos na ba ang palabas sa Forbes Park? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Huwag mong isipin na dahil nakuha mo na, ang bahay ay ligtas ka na. Ang mga Villarreal ay hindi lamang tungkol sa pera. May mga utang na dugo silang hindi pa nababayaran. At bilang asawa ni Lorenzo, ikaw na ngayon ang may hawak ng pananagutang iyon. Nanigas ang buong katawan ni Mayumi. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ako ang dapat na nasa pwesto ni Lorenzo. Tugon ng lalaki bago tuluyang maputol ang linya. Ang tunog ng naputol na tawag ay tila isang hudyat na ang kapayapaang inakala ni Mayumi ay isang ilusyon lamang. Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Niyayanig ang mga bintana ng mansyon. Tila ba may isang bagong kaaway na nagbabadyang kumatok sa kanyang pinto. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ay tila mga daliri ng liwanag na dahan-dahang nagbubura sa mga anino ng nagdaang gabi. Sa gitna ng malawak na silid, nakatayo si Mayumi habang pinagmamasdan ang kawalan. Wala na ang ingay ng mga bisita, wala na ang mapang-aping boses ni Doña Remedios, at wala na ang mabigat na presensya ni Lorenzo. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, ramdam ni Mayumi ang isang kakaibang uri ng pagkapagod. Isang pagkapagod na hindi nakukuha sa pagtulog, kundi ang pagod ng isang kaluluwang matagal na nakipaglaban. Dahan-dahan siyang lumapit sa noy ni Clara. Ang mahimbing na paghinga ng kanyang anak ay tila isang banayad na himig na nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isipan. Hinaplos niya ang maliit na kamay ng sanggol at sa sandaling iyon, isang mainit na luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisingi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat dahil sa wakas. Ang kanyang anak ay lalaki. Sa isang mundong, wala ng takot at pagtatago. Ma'am, handa na po ang almusal sa veranda. Malumanay na tawag ni Nanay Rosa mula sa pinto. Napansin ng matanda ang pamumula ng mga mata ni Mayumi, kaya lumapit ito at hinawakan ang kanyang balikat. Ija, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Tapos na ang gulo. Hayaan mo namang huminga ang puso mo. Ngumiti si Mayumi, isang matipid at pagod na ngiti. Salamat, Nanay Rosa. Pakiramdam ko ay ngayon lang ako tunay na nagising mula sa isang napakahabang bangungot. Pero bakit ganon? Bakit tila may kulang pa rin? Habang naglalakad sila patungo sa veranda, napansin ni Mayumi ang mga tauhan na naglilinis ng paligid. Ang mga bakas ng party kagabi ay tinitipon at itinatapon. Ang mga basag na baso, ang mga lantang bulaklak,
at ang mga natapong alak. Tila ba ang buong mansyon ay sumasailalim sa isang ritual ng paglilinis? Ngunit sa gitna ng kaayusan, isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang isang lalaki mula sa sasakyan. Hindi ito ang boses sa telepono kagabi. Ang lalaking ito ay pamilyar, si Rafael, ang kanyang matalik na kaibigan at naging sandigan noong nagsisimula pa lamang siya sa mundo ng negosyo. Si Rafael ang taong laging naniniwala sa kanya bago pa man niya makilala si Lorenzo. "Rafael, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Mayumi nang makalapit ang lalaki. Narinig ko ang nangyari, Mayumi. Hindi ako nakapunta kagabi dahil ayaw kong makagulo sa plano mo. Pero gusto kong malaman mo na narito lang ako. Seryosong sabi ni Rafael. Tiningnan niya ang mansyon at muling binaling ang tingin sa kaibigan. Nakuha mo na ang hustisya, pero nakikita ko sa mga mata mo na hindi ka papayapa. Is it because of the secrets you found? Napabuntong hinala si Mayumi at inanyayahan si Rafael na maupo. Ikinuwento niya ang tungkol sa litrato, ang notebook, at ang misteryosong tawag mula sa taong nagngangalang Gabriel. Habang nagsasalita si Mayumi, ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa paghaplos sa gilid ng kanyang tasa. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway mo ang mamamatay, sabi ni Rafael sa isang malalim na tono. You've punished Lorenzo, Mayumi, but to truly heal, you need to find the truth about your own identity and why you were drawn into this family's web. Ang lalaking tumawag sa'yo? Si Gabriel? Kung siya ang tunay na tagapagmana, ibig sabihin ay pareho kayong biktima ng kasakiman ni Doña Remedios. Sandaling natahimik ang dalawa. Ang tunog ng mga ibon sa garden at ang malamis na pag-ihip ng hangin ay tila nagbibigay ng pagkakataon para sa malalim na pagninilay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Mayumi na hindi siya nag-iisa. Ang presensya ni Rafael ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng nagangalit na dagat ng kanyang mga katanungan. Bago umalis si Rafael, iniabot niya ang isang maliit na kahon kay Mayumi. I found this in the old records of your parents' foundation. It's a key to a safety deposit box that was never opened. Baka ito ang sagot na hinahanap mo tungkol sa koneksyon ng pamilya mo sa mga tunay na Villarreal. Nang maiwang mag-isa, tinitigan ni Mayumi ang susi. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ang paglalakbay patungo sa paghilom ay tila mas mahaba pa kaysa sa paglalakbay patungo sa paghihiganti. Ngunit bago pa man niya tuluyang masuri ang susi, lumapit ang isang guard na may dalang isang puting sobre. "Ma'am, may nag-iwan po nito sa mailbox kanina. Wala pong pangalan ng sender." Dahan-dahang binuksan ni Mayumi ang sobre. Sa loob nito ay walang sulat, kundi isang tuyong talulot ng puting rosas at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na mga titik na tila iginuhit ng isang taong may matinding galit. Ang reyna ay hindi ligtas sa kanyang trono hanggat ang tunay na hari ay nasa labas pa. See you soon, Mayumi. Nabitawan ni Mayumi ang papel habang ang kanyang paningin ay nadidilim. Ang bawat sulok ng mansyon na inakala niyang ligtas na ay muling tila naging banta. Ang panganib ay hindi pa natatapos. Ito ay nagpapalit lamang ng anyo. Sa gitna ng liwanag ng umaga, isang malamig na kilabot ang muling gumapang sa kanyang balat, na nagpapaalala sa kanya na ang bawat tagumpay ay may katapat na panganib na hindi pa niya nakikita. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na haplos sa pagod na kaluluwa ni Mayumi. Malayo sa nakakasakal na polusyon at nakatutulig na ingay ng Forbes Park, ang dalampasigan ng Batangas ang naging saksi sa kanyang dahan-dahang pagbangon. Sa balkonahe ng kanyang bagong rest house, isang simpleng estruktura ngunit puno ng liwanag, pinagmamasta ni Mayumi ang unti-unting paglitaw ng liw-ayway sa abot tanaw. Ang kulay kahel at lila na humahalik sa dagat ay tila isang pangako na sa bawat pagtatapos
ay laging may bagong simula. Ma'am, heto na po ang kape nyo. At si Clara, mahimbing pa ang tulog sa loob. Malumanay na sabi ni Nanay Rosa habang inilalapag ang tasa sa maliit na lamesa. Sa tabi ng tasa ay naroon ang susi at ang liham na nahanap ni Mayumi sa safety deposit box ng kanyang mga magulang. Salamat, Nay. Tugon ni Mayumi. Kinuha niya ang liham na ang papel ay medyo naninilaw na sa kalumaan. Sa loob nito, nalaman niya ang katotohanang matagal ng ibinaon ni Doña Remedios. Si Gabriel, ang tunay na anak ni Don Vicente, ay ipinagpalit ni Remedios sa sarili niyang anak na si Lorenzo upang masiguro ang yaman ng mga Villarreal. Ang kanyang mga magulang ay ang mga saksi sa lihim na ito, at bago sila pumanaw, siniguro nilang may sapat na ebidensya si Mayumi upang itama ang kasaysayan. Isang pamilyar na yabag ang narinig ni Mayumi sa buhanginan. Si Rafael ay naglalakad papalapit, suot ang kanyang simpleng puting polo at short. Ang kanyang muka ay payapa sa ilalim ng unang sinag ng araw. Nakausap ko na ang mga abogado ni Gabriel, Mayumi. Hindi niya hangad ang gulo. Ang gusto lang niya ay mabawi ang kanyang tunay na pangalan at ang danggal na ninakaw sa kanya. He's grateful na ikaw ang nakahanap ng katotohanan. Huminga ng malalim si Mayumi. Ramdam ang isang malaking pasanin na tuluyan ng natanggal sa kanyang dibdib. Mabuti naman, Rafael. Pagod na ako sa pakikipaglaban. Ang tanging gusto ko na lang ay makitang lumaki si Clara sa isang mundong walang pot. Ang yaman, ang mansyon, ang kumpanya, lahat iyon ay mga materyal na bagay lang na madaling mawala. Pero ang katahimikan ng isip, iyon ang tunay na kayamanan. What about Lorenzo and Doña Remedios? Tanong ni Rafael habang tumatabi sa kanya sa balkonahe. Hayaan na natin ang batas ang humusga sa kanila. Ang galit ko ay dahan-dahan ng tinatangay ng hangin. Napagtanto ko na ang pinakamasakit na parusa para sa kanila ay ang makitang masaya ako at malaya, habang sila ay nakakulong sa selda ng sarili nilang kasakiman. Sagot ni Mayumi, ang kanyang tinig ay wala ng pait, tanging kapanatagan na lamang. Dinala ni Mayumi si Clara sa dalampasigan nang magising ang bata. Ang maliit na sanggol ay humahagikik, habang ang malamig na tubig dagat ay dahan-dahang dumadampi sa kanyang maliliit na paa. Pinanood ni Mayumi ang bawat ngiti ng kanyang anak, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman naibigay ng kahit anong bilyong piso sa kanyang bank account. Ang bawat haplos ng hangin, ang bawat tawa ni Clara, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang awit ng pag-asa. Hindi na tayo babalik sa dilim, Clara. Bulong niya sa anak habang hinahalika ng noo nito. Ang bawat luha na inubos ni Mommy ay naging binhi ng iyong magandang kinabukasan. You will grow up knowing that you are loved. Not because of what you have, but because of who you are. Habang papalubog ang araw sa dulo ng dagat, naglalakad pabalik si Mayumi sa kanyang bahay, kasama si Rafael at Nanay Rosa. Ang anino nila sa buhanginan ay mahaba at magkakaugnay, isang simbolo ng bagong pamilyang nabuo mula sa katapatan at pagmamahal. Ang reyna ay hindi na kailangan ng korona o trono sa Forbes Park. Sapat na sa kanya ang maliit na piraso ng langit sa tabi ng dagat. Napalingon si Mayumi sa huling pagkakataon sa karagatan. Isang puting ibon ang dahan-dahang lumipad patungo sa malayo, malaya, at walang dalang mabigat na dalahin. Numiti siya, isang ngiting tunay na nanggagaling sa kanyang puso. Ang pag-ibig, sa wakas, ay hindi na masakit. Ito ay naging isang banayad na himig na magsisilbing gabay sa kanyang bawat hakbang patungo sa isang bukas na puno ng liwanag. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga bagong sandaling puno ng kulay. Sa isang maliit na burol na nakatanaw sa malawak na asul na dagat, nakatayo ang isang bahay na gawa sa puting bato at kahoy. Dito, sa gitna ng halimuyak ng mga ligaw na bulaklak at dampi ng preskong hangin,
natagpuan ni Mayumi ang kanyang tunay na kaharian. Isang kahariang hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa lalim ng katahimikang nagahari sa kanyang puso. Pinanood ni Mayumi ang munting si Clara na tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang tawa ng bata ay tila mga kristal na tumatama sa hangin. Isang himig na kailanman ay hindi nagsasawa ang kanyang pandinig. Wala na ang takot sa mga mata ng bata. Wala na ang tensyon na dati ay bumabalot sa kanilang bawat hininga. Sa tabi ni Clara, si Rafael ay matiyagang nagtuturo kung paano magpalipad ng saranggola. Ang kanyang muka ay puno ng tiyaga at pagmamahal. Na tila ba ang bata ay sarili niyang dugo at laman. Mayumi, tingnan mo! Malapit na siyang lumipad! Masayang sigaw ni Rafael habang nakatingin sa kanya. Ang ngiti nito ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa pagkatao ni Mayumi. Sa mga nakalipas na taon, si Rafael ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi nagmamadali, hindi namimilit, kundi dahan-dahang naghihintay hanggang sa muling magbukas ang kanyang puso. Ang kanilang pag-ibig ay hindi parang apoy na biglang nagliliyab at mabilis na namamatay. Ito ay parang dahan-dahang pagsikat ng araw, nagbibigay ng liwanag at init sa bawat sulok ng kanyang buhay. Isang hapon, nakatanggap si Mayumi ng isang liham mula sa kumpanya ni Attorney Mendoza. Nalaman niyang si Lorenzo ay nananatili pa rin sa likod ng rehas at si Doña Remedios ay kasalukuyang nasa isang pasilidad para sa mga nakatatanda, nag-iisa at dahan-dahang kinakain ng limot ang kanyang sariling pangalan. Walang naramdamang pot si Mayumi. Ang galit na dati ay nagpapasikip sa kanyang dibdib ay tuluyan ng natunaw. Napagtanto niya na ang patawad ay hindi isang regalo para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi isang regalo para sa kanyang sarili. Isang susi upang tuluyan siyang makalaya sa bilangguan ng nakaraan. Lumapit si Rafael sa kanya at dahan-dahang inakbayan ang kanyang balikat. Iniisip mo pa rin ba sila? Malumanay nitong tanong. Hindi na, Rafael, sagot ni Mayumi habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Iniisip ko lang kung gaano kaswerte ang buhay ko ngayon. Na sa kabila ng lahat ng bagyong pinagdaanan ko, heto ako, nakatayo pa rin. At mas matibay kaysa dati. Sa gitna ng dahan-dahang paglubog ng araw, lumapit si Clara at yumakap sa kanilang mga binti. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pagod, ngunit may malawak na ngiti. Binuhat ni Rafael ang bata, at silang tatlo ay dahan-dahang naglakad pabalik sa loob ng bahay. Ang aninong nalilikha ng kanilang pagsasama ay tila isang perpektong larawan ng isang pamilyang nabuo mula sa mga piraso ng pagkawasak. Ngunit pinatibay ng katotohanan at pag-ibig. Ang tunay na Reina, bulong ni Mayumi sa hangin habang nakatingin sa huling sinag ng araw, ay hindi yung may suot na korona, kundi yung may pusong marunong magpatawad at may kaluluwang malayang lumipad. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang mga ilaw sa loob ng kanilang bahay ay isa-isang bumukas. Ang bawat liwanag ay simbolo ng bawat pangarap na muling nabuhay. Ang kwento ng Ang Lihim ng Reina ay hindi nagtatapos sa isang malaking paghihigante, kundi sa isang tahimik na tagumpay ng kabutihan at ang walang hanggang pag-asa na sa bawat dilim ay laging may bituing gagabay sa atin pauwi.